Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. You are glowing. Puna ni Pamela na naglalakad sila papunta sa paninderya matapos ang madaling araw na misa. May kakaibang giliw din ang pag-awit mo kanina lalo ng Alleluia. Ganado lamang talaga ako, sabi ni Misty. Is it love? Biro nito. Oo, aniya at ngumiti. I love this place. I love my work. Sariling-sarili ko kasi yung oras. Kita mo naman, nakakapag-Sunday breakfast ako ng mahabaan. Hindi ito nagagawa ng mga taga-syudad na ganito rin kalaki yung sahod. Akala ko it's a man. Tiningnan siya nito na makahulugan. Man? Ha? Well, darating din yan. Tumawa siya at iniiwas ang mukha dahil alam niyang namumula siya. Buhay na buhay pa kasi sa isipan niyang nangyari sa kanila ni Dominic noong Sabado na madaling araw. Masyado ba akong hopeful, Mela? Aniya, habang inaabot ang basket na mainit pang pandesal. Nilanghap niya ang init ng tinapay na kalalabas lang sa pugon. Kakaiba kasing kasiyahan mo, pansin ko, which is good. Don't get me wrong, naka-adjust ka na nga sa buhay dito. Oo. Well, may kaunting problema, tulad ni Tenoria. Tenoria? As in Tenoria Gomez? Oo, sige ng Tenoria Gomez. Napatingin siya sa kasama na makitang maluha-luha ito sa kakatawa. O bakit? Tanong niya. Wala. Tumawa pa ito. Sabihin mo na kasi. Pagpupumilit niya, nakarating na sila sa mansyon ni Pamela ay wala pa rin tong sinasabi kung bakit ito bumunghalit ng tawa kaninang nabanggit niyang pangalan ni Tenoria Gomez. May bagong eksperimento na naman sa recipe si Pamela at todo puri naman siya sa putahe dahil ito raw ang gumawa at hindi pinagawa sa kusinera. You've got to taste this. Nito, nang nasa veranda sila ng mansyon at nakapwesto ng mga seramikong pinggan, platito at mga tasa. Nakahanda na rin ang kumukulong kapeng barako at naroon si Tenoria Gomez, naghihintay. Napanganga si Misty dahil nagmano rito si Pamela. I'm sure magkakilala na kayo, sabi ni Pamela. Misty, meet my auntie, the one and only Mrs. Tenoria Gomez. Hello, Ma'am. Sabi niya na nagugulat sa bagong napag-alaman. Pakidala dito ng dip? Hiyaw ni Pamela sa kabahayan bago humarap sa kanila. How's the piano lesson? Mighty fine. Sabi ng matanda. Ano namang experiment ang ginagawa mo't nag-text ka sa akin? You'll see. Nito, at iginiya ang kasambahay ilagay ang porsinelang turin sa ibabaw ng mesa. Spinach aritoke dip. Ginawa mo na yan. Wait. I added a twist to it. You have got to try it habang mainit pang pandesal. Dumakot si Misty ng isang kutsarita ng nasabing dip at inilagay yon sa pandesal na parang topping. Ganon din ang ginawa ni Tenoria. Anang matanda. Anong bago dito? Pahingi ng recipe. Sabi ko na sa'yo Natutuwang sabi ni Pamela. Ano sa palagay mo, Misty? Wala akong makumparahan Sa sarap. Pahingi pa nga. Yes, there's more in the fridge. So don't worry, hindi tayo mawawalan. Anong sekreto nito? Tanong ng pinakamatandang babae. Hatiin mo ang cream cheese na nasa recipe, tapos lagyan mo ng taho, kalamansi, at cashew paste. Low cholesterol,
Hindi halata, no? Ang nakakapagpagana dyan syempre, alam mo na, labuyo. Tiningnan ni Misty ang dalawang babae habang nag-uusap. Panay ang subo niya ng pandesal na mayroong dip. Tahimik siyang naghihintay na mapansin ng mga ito habang umiinom ng mainit na kapeng barako. Pat kasi you're giving Misty a hard time with the piano lesson, auntie. Sa wakas, ay isinali siya ni Pamela sa usapan. Because I'm not a nice customer. Sagot nito. And what do they say about nice customers? Sila yung tipo ng customer na hindi umiimik, hindi nagrereklamo, at sa huli, hindi na bumabalik. Don't worry, Misty, I like you. I like giving you a hard time. Bumunghalit ng tawa ang matanda. Ikaw? Kahit kailan, hindi ka nagbabago. Saway ni Pamela sa tiyahin. You're such a tease. Striptease ka talaga. Mas napatingin ngayon si Misty sa kaibigan. Pagkatapos ilumapit ang mga mata niya sa mas matandang babae. Go ahead. Kalmadong sabi nito. I won't get offended. Alam mo na naman ang buhay ko, open book. You heard her? Baling naman ito sa kanya. Heard what? Why so-called a vocation? Which is, inosenteng usisa ni Misty. Sa imahinasyon niya, nagmukhang Mona Lisa ang mukha at ngiti ni Tenoria, lalo't wala tong make-up. Wala pa man din tong masyadong kulubot. Nagpatuloy ang misteryoso nitong ngiti. Well, bumaling to sa pamangkin. I'm giving you authority to speak on my behalf. Tingin ni Misty dito. Nagmukha tong Reyna. Regal na regal ang pagkakaupo at pilit na inilalagay ang sarili sa limelight na mukha namang nakasanayan na nito. Pagiging striptease kasaan dati niyang trabaho. Simula ni Pamela. Hindi sumagot si Misty. Noon yon, sa New York, noong art pang maituturing ang striptease. Patuloy ni Pamela. And by the way, striptease is still an art. Unfortunately, people associate it with the word strip and hooker. Tumango-tango siya. We used to have street girls those days. New York then was different. Paano ka napadpad dito? Tanong niya kay Tenoria. Maaga siyang nagretiro sa trabaho. Edad na 30 nag-asawa na siya at gusto niya ng career na nakasuot ng palda at blazer for a change. Tumango-tango naman ang mas matandang babae. Kontento to sa pagkukwento ng pamangkin. Naisipan niya maging beauty consultant at napadpad dito dahil wala pang ganoon sa lugar na to. Ibig sabihin mataas ang demand sa ganong uri ng serbisyo. Mami ni Pamela ang una kong naging kliyente. Sabi nito, noong panahong nagdududa siya kung mahal pa siya ng kanyang mister. Tumawa si Pamela. Para mas malapit siya kay Mami, hinikayat siya nito mag-board sa bahay ng uncle ko. Alam mo na, para pag may emergency situation ay mapupuntahan ka agad siya para hingahan ng sama ng loob sa pamamagitan ng pagme-makeup at pagpapaganda. In short, nagkatuluyan sa Uncle Gomez at ang beauty consultant. Tahimik siyang nakinig. Nagtatanong sa isip kung bago pa ba o pagkatapos silang ikasal na putol ang mga paa ni Mr. Gomez na nakikita niyang naka-electric wheelchair sa loob ng pamamahay. Kung hindi dahil sa kanya, maalo ng hopeless case ni Uncle. Sabi ni Pamela, may tunog pagmamalaki at pagpapasalamat to kay Tenoria. Nagdumating sa Uncle mula sa deployment, tadtad na medalyang army uniform niya at wala ang dalawang paa. Napanganga siya. Bisa sabihin sana, pero mas pinili niyang makinig. Iniwan ang 3 maliliit na anak at si Uncle Gomez ang unang asawa. Hindi raw kayang makitang unti-unti nagiging hopeless si Uncle. Naging bakante ngayon ang master's bedroom dahil ayaw nang gamitin yun. Naglagay na lang sila ng room for rent. Swerte namang bagong salta sa bayan si Auntie. Kapag hindi abala sa pagiging beauty consultant tong si Auntie, lalo't si Mami lang naman ang kliyente niya noon, ay pinapaliguan,
dinadamitan at pinapakain niya ng maayos ang mga anak ni Uncle. Napamahal ngayon ng mga pinsan ko kay Auntie. Nabihag din ang puso ni Uncle. Tumango-tango si Misty. 3 ang anak ni Uncle Gomez sa unang asawa. 8 ang magkakapatid na nakita niya sa litrato sa frame sa taas ng piano. Ibig sabihin, 5 pang naging anak nito kay Tenoria? Paano nangyari yon? Well, sikretong alindog daw yun ng isang babae. Isa na doon ang positions. Pero maliit lang na bahagi yun ang sikreto ayon dito. The secret, Misty, is a lot of loyalty, playfulness, imagination, and don't forget getting wild. Tumawa si Pamela. Sana daw ay noon pa nito nilabas ang sikreto nito. Paulit-ulit daw naman itong sinasabi ng matanda sa pamangkin, pero hindi raw to nakikinig. Yun ang essence ng beauty consultancy ko. Allow your wild woman to express herself. Anito, sabay higop ng kapeng barako. Do you have jam or marmalade in the house, Pamela? Samantala, naalala ni Missy ang nangyari at muntik nang mangyari noong madaling araw ng Sabado. Ngumiti siya. Good girl. Your imagination is running wild eh? Ani Tenoria. Alalahanin mo. Life is too short for what if. It rains is good, but giving into your passion is better. Kumurap-kurap siya. Don't get me wrong. I'm not saying you must have sex with many men. Of course not. It's good to be loyal to one man. Pero huwag kang matakot na hindi ka domesticated. Tulad ng iba kapag nasa relasyon na. Instead, make sure that you are playful, creative, and wild in life every day. Tumango-tango lang siya. Hindi pa siya handang ibuyagyag sa mga ito ang tungkol kay Dominic. Ang alam ng mga ito ay soltera siya at walang manliligaw. Kaya nga't inirereto siya ni Pamela sa pamangkin. Okay, aalalahanin ko yan. Sabi ni Misty, tila may sekretong ngiti na umusbong sa kaibuturan niya. Magtatanghali na siyang nakauwi mula sa mansyon. Si Dominic ang laman ng kanyang isip. Hindi niya maunawaan ang nararamdaman. May kaunting kaba, kaunting kasiyahan, kaunting pag-aalinlangan, at malalim na pagnanasa. Kailan kaya sila magkikita muli? Dahil busog at tanghaling tapat, minabuti niyang magsista. Maya-maya na lang haharapin ni Misty ang paglilinis ng buong kabahayan. Maya-maya na lang niya ipagpapatuloy ang sinimulang arrangement ng mga awitin ni Carrie. Madali naman ng mga yon. Pumanhig siya, inadjust ang alarm clock na 3:00 ng hapon. Hihiga na sana siya na mapansin niya ang papel na nakapatong sa isa sa mga unan niya. Please come to the coconut grove between your house and mine at 6 p.m. I'll wait for you there. Dominic. Tumahip ang dibdib niya. Niyakap niya ang una na pinagpapatungan noon, kasama ang papel na sinulatan at nilagdagan ng lalaki. Sa ganoong posisyon siya nakatulog. Hello. Narinig ni Dominic yon mula sa hinihintay. Dumating ito sa eksaktong 6:00 ng hapon, kung kailan nag-aagawan sa langit ng araw at ang buwan. Walang maupuhap na salita ang binata, kaya kinuha na lang niya ang kamay ni Misty, saka hinila to palapit sa kanya at hinagkan sa labi. Animoy may kodyat sa nagsisipagputukan sa may uluhan niya, pati na rin sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Sinamantala niyang pagkakataong bumukas ang mga labi ng dalaga. Tinikman ang tamis niyon. Nagustuhan niyang hininga nito. Lasang pinipig yun. Ano pat, ayaw niyang mawalay sa pagkakadikit dito. Bumuntong hininga si Misty. Mas lumalim pang halik nang niyakap siya na mahigpit ng lalaki. Sana ay ganito na lang parati ang sitwasyon sa buhay. Nagsusumiksik siya rito nang iniangat nito ang kanyang binti para iyakap sa katawan nito. Be playful.
Pinadaan niya ang kamay sa buhok ni Dominic, pababa sa batok, pababa sa likod. Nasiyahan siya nang umungol ito. Napasinghap siya nang sumangdal to sa isang puno ng nyog para maidiin ng husto ang kanyang likod at hita sa ibabang katawan nito. Naramdaman niya ang kamay nito na abalang kumikilo sa ilalim ng palda niya. Ginantihan niya ito na mabilis na halik. Mapanudyo ang mga yon. Umungol ito at mas bumilis pa ang kilos ng mga kamay. Be wild. Wala nang lumabas sa kanyang bibig maliban sa o at a. Lalo't hindi na niya mapigilan ang mariing halik ni Dominic sa kanyang labi at ang mapaglaro nitong mga kamay na namamalagi sa ibang babahagi ng kanyang katawan. Lumiyad siya hanggang dumikit na sa buhanginan ang dulo ng kanyang buhok. Gusto niya ang mga sensasyong umaatake sa bawat sulok ng kanyang katawan. Mas naging marubdob pa iyon nang maramdaman niya ang di maitagong pagnanasa ng lalaki. Be loyal. Dominic, bulong niya nang dahan-dahan siyang kinarga nito. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan at ang pamilyar na bango ng bahay. Maingat siya nitong inilatag sa sofa. Dahan-dahan nitong binuksan ang mga botones ng blusa niya. Tinulungan niya itong ipadula sa binti niya ang mahabang palda. Nang wala nang natirang saplot si Misty, huminto ang binata at pinagmasdan ang kanyang kabuuan. Do you know how thick with this hair I'm now? Tanong ni Dominic sa kanya. I'd like to merge with you right now, Misty. Tumango siya. Bagaman hindi sigurado sa susunod na mangyayari, pinagmasdan niya si Dominic habang inaalis nito ang pantaas at pantalon. Nang bumalik to sa piling niya, ibinukas niya ang mga braso para tanggapin to. Muli siya nitong hinalikan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Daan para lumabas ang mga natatagong sensasyon ng kanyang katawan. Napapaay siya na maramdaman niya ang mga daliri nito. I can see that you are ready, anang lalaki. But you can still say no. I can wait for as long as you want. If you want me to stop, I will. Hindi siya makapagbigay ng desisyon. Alam ni Misty na masasaktan siya kapag sinabi niyang ipagpatuloy nila to. Alam niyang mauunsiyami siya kapag sinabi niyang huwag nitong ituloy. Is this going to be your first time? Tumango siya. Bilang pag-amin, huminto ang lalaki sa ginagawa at sinabing, Look, I don't want to hurt you by taking something away from you. What are you talking away from me? Aniya, saka tiningnan ito. Naghihintay ng sagot. Alam mo na kung ano yon, Misty. Alam ko namang iniingatan mong sarili mo at hindi ka pa dalos-dalos. Have you had a boyfriend before? Siyempre, nakikipagdidi naman ako. Ano bang tingin mo sa akin? Taong ba to? Mongha? Bumungad ng hangin si Dominic. Tiningnan siya nito habang nagmamadali siyang isinusuot muli ang mga damit. Date? And how for those that go? A movie and a restaurant dinner? And after that what? E di syempre, umuwi na ako. Kailangan ko pumasok kinabukasan. Alam mo naman siguro yon. That's it? That's your dating style? Sabihin mo, nakikilala mo ba talagang lalaki sa paminsan-minsang paglabas nyo para manood ng sine at kumain? Maybe now you should go out more often. Maybe not. Bahagya siyang nasaktan sa sinabi ng binata. Itinutulak siya makipag-date. Ibig sabihin, walang intensyon ito na maging sila. Maybe not. Why? Hinahamon siya nito. Because I have better things to do. Dahil ang tagal-tagal ko naghintay sa'yo. Dahil ikaw lang ang gusto ko maging karelasyon. I'd like to ask you something. Shoot! Tinanggap ni Misty ang paghamon at binalikan niya ito. If I make love to you tonight, how would you feel? Very good. Very, very good. Why? Because
I'll be doing it with the man who means a lot to me. Because making love is an act of sharing, not of giving away something or taking away something. You are being so bold about it. Is this the truth? Your honest answer? Mas lumagom yata ang boses ni Dominic at medyo namaos ito. Tila ba may nakabara sa lalamunan? Sure, it's the truth. No strings attached. Naramdaman na lamang niyang sinalikop na siya ng mainit na bisig nito at sinusuyo na siya ng labi nito. Dominic, halos humigbi siya nang tinumbasan niyang halik nito ng halik na ganoon ding kapusok. Matagal na niyang sinabi sa isip nang hinding-hindi niya pagsisisihan ng isang sandaling makasalo sa kaligayahan si Dominic. Paulit-ulit niyang sinasabi yun sa sarili niya, 3 taon na. Buong pusong ibinigay niyang hinihiling ng pagnanasa nito at walang sawang tinanggap niyang pinagkaloob sa kanya. Ipinadama nito sa kanyang kaligayahang nadadama ng babae sa piling niyang umiibig. Dominic! Hindi niya akalaing mararating niya ang ganong kataas na kaligayahan. Mahigpit siya niyakap ng binata nang mangyari yon. Pagkatapos nagpaubaya siya sa nais nitong mangyari, ang abutin ng inaasam nito. Pabilis ito ng pabilis, hinahabol ang nakapangakong kaligayahan. Misty. Napayakap to sa kanya ng mahigpit at naramdaman niyang dumaloy mula dito patungo sa kanyang kailaliman ang mainit na likodong apoy. Kapwa sila humahabol ng hininga at pawisan. Nakatulog sila sa ganoong posisyon.